Robert, ngayon na nasabay sa Valentine's Day ang Ash Wednesday, ano ang diskarte ng ating mga kababayan? Bernadette, mas inuna nung ilan Karen, mas inuna nung ilan natin mga kababayan yung magsimba kasama yung kanilang mga mahal sa buhay. Sa ganitong paraan daw kasi ay mas mababasbasan yung kanilang pagmamahalan. Nanggaling pa sa Muntinlupa sina Lolo Ramon at Lola Savina kasama ang kanilang anak at mga apo. Nagsimba muna sila dito sa pambansang dambana ni Jesus Nazareno sa Quiapo bago ipagdiwang ang araw ng mga puso. Talagang plano namin, magsimba muna. Talagang magsisimba muna. Tapos, maghahanap kami ng kainan din. Anong gift mo kay Mami? Kaya po na magdasal. Maba ang buhay namin, huwag kami magkasakit. Anong message mo kay Mami? Di mahal ko siya. Mami, mahal ka daw dyan sa... Siyempre, mahal ko din siya. Ang magkaibigan naman na ito, dumiretso sa pagsimba pagkatapos ng kanilang midnight duty. Nag-meet lang po kami, short meeting lang para magsimba na rin po and celebrate Valentine's kasi wala kaming jowa para. So nag-date na lang kami together. Umabot sa 19,000 ang mga dumalo sa mga misa sa Quiapo mula alas 5 na madaling araw hanggang Miyerkules ng tanghali. Ang ating mungkahi lamang din para sa mga mananampalataya na talagang maging seryoso sa diwa ng Kwaresma, yung pagsisisi sa kasalanan, pagtalikod sa mga nagawang pagkakamali at pagharap sa ating Panginoon. Sa Taal, Batangas, dumalo muna ang ilang estudyante at kawani ng Taal Senior High School sa isang misa bago ang kanilang Valentine's Day event. Ngayong nagsimula na ang Kwaresma, suwestyon ng simbahan, ugaliin ang 3 M, manalangin, mag-ayuno at magkawanggawa. Magbigay ng panahon para makipag-usap sa Diyos, magsakripisyo sa mga bagay na kadalasan nating mga ine-enjoy katulad ng karne, tumulong sa ating mga kapatid na nangangailangan. Pinangunahan naman ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula ang pagpapahid ng abo at banal na misa sa Manila Cathedral Miyerkules ng tanghali. Sa kanyang homily, binigyan din niya ang pagdinilay sa abo at krus na ipinapahid sa noo. At naglalagay tayo ng abo sa ulo bilang paalala ng ating abang kalagayan, paalala ng ating kahinaan, paalala ng ating kamatayan. Walang forever dito sa mundo. Dahil wala rito sa lupa ang forever. Ang hugis krus ay paalala na nag-iisang forever. At iyon ay ang pagmamahal ng Diyos. Hinimok naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipinong Katoliko na magnilay at ipanumbalik ang pananampalataya. Karen, dahil araw ng Miyerkules ay dagsa dito sa Baclaran Church yung mga deboto ng Our Lady of Perpetual Help. Oras-oras yung isinasagawang misa dito simula pa kaninang umaga at mamayang 7:30 ng gabi yung pinakahuling misa para ngayong araw. Karen. Maraming salamat, Robert Mano.